Sound check. Magandang umaga po sa ating lahat. At isang bagong linggo sa unang linggo ng Agosto. Yan. Tayo po ay magpapatuloy at salamat po. Namiss ko po kayo. Namiss niyo ba ako? Parang hindi tayo nagkita. Ang tagal natin din nagkita. So, sige po, tayo ay magbukas ng ating mga Bible. Na nagpapatuloy ho ba yung ating challenge ng pag-aaral? Yung hamon po ni Sir Aaron. Tuloy ho natin. Amen? Hindi po isang panglinggo lang yon. Yun po ay buhay na natin at tayo nagbubulay. Nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Alam ko namang higit. First person that being blessed, challenge ay walang iba kundi ikaw at ikaw sa iyong sarili. Sige po, Numbers chapter 12 verses 1 to 15, another story that shows how we are being saved by Jesus Christ. A reflection or foreshadow of Christ's salvation in Old Testament. So, Numbers chapter 12, verses 1 to 15. Narin ho ba kayo? Okay, basahin po natin sa Tagalog. Sige po, kahit po kayo ay nakaupo na lang. At si Miriam at si Aaron ay nagsalitaan laban kay Moses tungkol sa pagkapag-asawa niya sa isang babaeng Kusita, sapagkat siya'y nag-asawa sa isang babaeng Kusita. At kanilang sinabi, ang Panginoon ba'y kay Moses lamang nakipagsalitaan? Hindi baga nakipagsalitaan din naman sa atin? At narinig ng Panginoon, at ang lalaking ang si Moses ay totoong maamong loob na higit kaysa lahat ng lalaking nasa ibabaw ng lupa. Talagang napakamik ng Moses na to, maamo, gentleman. Sabi po sa verse 4, at sanilita agad ng Panginoon kay Moses at kay Aaron at kay Miriam, lumabas kayong tatlo sa tabernakulo ng kapisanan. At silang tatlo ay lumabas. So, napakaganda po ng pangyari na tayo tahimik lamang. Kapag tayo ay binabato ng mga salita, mabigat na salita, tahimik lang ho tayo sapagkat ang Diyos ay nakikinig. Amen? So, hayaan nating sila'y magsalita. Hayaan tayo at maging halimbawa sa atin si Moses. Maamo, So, sabi sa verse 5, at ang Panginoon ay bumaba sa isang tila, haliging ulap, at tumayo sa pintuan ng tolda at tinawag si Aaron at si Miriam at sila'y kapwa lumabas. At kanyang sinabi, dinggin ninyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay pakikilala sa kanya sa pangitain, nakakausapin ko siya sa panaginip. Ang aking lingkod na si Moses ay hindi gayon. Siya'y tapat sa aking buong buhay. Wow! Sa kanya'y makipag-usap ako ng bibig sa bibig, ng maliwanag at hindi malabong salitaan, at ang anyo ng Panginoon ay kanyang makikita. Bakit nga hindi kayo natakot na magsalita laban sa aking lingkod, laban kay Moses? At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa kanila at siya'y umalis. At ang ulap ay lumayo sa tolda at narito si Miriam ay nagkaketong na pumuting gaya ng niebe at tiningnan ni Aaron si Miriam at narito siya ay nagkaketong. So bakit hindi po si Aaron nagkaketong din? Kasi po sa pag-aaral, si Miriam yung nag-initiate, nag-instigate ng pagrebelde kay Moses. Kaya hindi po siya nagkaketong. Aside siya ay priest, kung siya ay magkakaketong, hindi siya makakagampan ng pagiging saserdote. So kaya si Miriam lamang po ang nagkaketong. So hindi natin alam yung istorya, but of course, we cannot really ignore na every sin have consequences. So hindi naman po na
naisulat, but alam natin ang kasalanan ay hindi napabibiro. Ano? Na laging humahabol sa atin ang parusa. So, yun po ang nakikita na kung bakit si Moses, si Aaron lamang ang hindi naparusahan. So, sabi at verse 11, at sinabi ni Aaron kay Moses, O Panginoon ko, sinasamo ko sa inyo na huwag mong iparatang ang kasalanan sa amin, sapagkat ginawa namin na may kamangmangan at sapagkat kami ay nagkasala. Huwag mong itulot sa kanya, sinasamo ko sa iyo na maging parang isang patay na tuna at natunaw na kalahati. Tunaw ang kalahati ng kanyang laman, paglabas sa tiyan ng kanyang ina. At humibig si Moses sa Panginoon na sinasabi, pagalingin mo siya, O Diyos, ipinamamanhi ko sa iyo. At sinabi ng Panginoon kay Moses, kung siya'y niluran ng kanyang ama sa kanyang muka, hindi bagas siya na mahiyang 7 araw? Kulungin siya 7 araw sa labas ng kampamento, at pagkatapos ay madadala siyang muli sa loob. At si Miriam ay kinulong na 7 araw sa labas ng kampamento, laging 7 ang kalinisan. 7 speaks about God's number, yung 7 ay completeness. Sa labas ng kampamento, at ang bayan ay hindi naglakbay hanggang si Miriam ay nadalang muli sa loob. At pagkatapos ito ay naglakbay ang bayan mula sa Haserot at humantong sa ilang ng Paran. Yan. Okay, tayo muna po nag-pray. Dakilang Ama, Panginoon, sa magandang umaga po. Muli ay ako po ay humingi ng iyong panguna, paggabay, pagtuturo sa harapan ng iyong mga tagapakinig ng mga kapatiran. Salamat po, Diyos, kasama ng mga manggagawa, kaguruan sa Lord, sa magang ito, hindi lamang po sa aming pong iglesia, kundi sa lahat po ng nagtitipon sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, Ama. Pinupuri po namin kayo. Ito po yung aming samadalangin sa matamis sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Yan. So, ang storya nga po nito, ang storya ng pagkakaroon ng ketong ni Miriam ay more than a lesson of pride and eventually God's discipline. So, higit sa nakikita nating pangunahing aral, ay meron tayong lalim, siyempre, sa pag-aaral ng mga kwento, mga talata, katotohanan sinasabi ng Biblia. So, more than a lesson of pride, kasi nga po, naging mapagmataas dito si Miriam at si Aaron, na nagpapahayag sa kanilang sarili na sila'y kakaiba din at nais na maging katulad ni Moses na kinikilala. So, ito po ay larawan ng kaligtasan ng Panginoon sa lumang tipan, about the gospel, the story of gospel in the Old Testament. So Moses represents every sinner, and Miriam rather represents every sinner. Moses foreshadow Christ, and God's healing points to the salvation that only Jesus can provide. So tingnan po natin, alam natin yung si Miriam represents every sinner. So bakit po? Kasi nga po si Miriam ay nagkaroon po dito ng ketong. So lagi po nating naulit, ang ketong, leprosy, is one of the great types of sin, in the Bible. Meron po tayo mga talata na Isaiah 1:6 na ito'y karamdaman mula ulo hanggang paa. So kita ho natin, ipinipresenta yung ketong ang ketong sa kasalanan na meron po ang tao. So, siyempre makita natin kung ating sisilipin, ang ating bubulayin ang sakit ng ketong. So, ang ketong po, mga minamal, ay magsisimula sa pag-aaral, magsisimula in a very small spot.
white spot, until until it touches the whole body, and eventually kill a person. Gisimula lang sa maliit, parang cancer, gisimula sa bukol, pinabayaanan mo yan, bagamat yung bukol ay minsan ay naka-stick lang dito, pero yung cancer cell ay kumakalat hanggang sa mamatay na ang tao. Pero itong ketong ay isang sakit na na unti-unting kinakain ang laman ng tao hanggang siya po ay mamatay. So ganyan din po ang kasalanan, amen? Ang kasalanan, sabi nga ng James 1:15, kung magkagayoy ang kahalayan kung maipag-ilihi ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan kapag malaki na ay namumunga ang kasalanan pag malaki na, namumunga ng kamatayan. So, ganun din ang kasalanan. Tama po ba? Kung paano ang ketong ay maliit na kumakalat hanggang patay ang pisikal ng tao, ganun din po ang kasalanan. Kapag sabi doon sa James 1:15, kapag ang kasalanan ay malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Kaya nga mali yung salita na masamang damo ay matagal mamatay. Tama po ba? Yan, masamang damo yan, kaya matagal mamatayan. Hindi po. Talagang ang masamang damo, speaks about sinner person, ay malapit na sa kamatayan. Kaya ingat-ingat po tayo. So, yun po mga minamahal. Tama po ba? Yun po ang representation ng ketong, kasalanan. So, pangalawa po, makita natin, ang aking devotion po ngayon ay si Leviticus. Isa sa mga devotion ko. Si Pastor ay katatapos lang ng Leviticus. Pastor, tama po ba? So, yung Leviticus, makita natin doon na i-present doon din yung may ketong na kung saan po kapag na confirm na ang tao, ang Israel ay may ketong at talagang napatunayan na ipakita sa sacerdote na ketong nga yan, sisigaw ang may ketong na karumaldumal, karumaldumal. Nabasa niyo ba yon? Sabi nung sasabihin ng may ketong, I am unclean, I am unclean. Para yung mga tao magmalay kasi nga nakakahawa ang ketong. Kung gaano ang kasalanan ay nakakahawa, tama po ba? Nakakahawa. Yung pagiging ganito, nakakahawa po yan. So, ganun din ang ketong na nakakahawa. So, kapag napatunayan, sisigaw ang may ketong ng karumaldumal, talagang siya ay sisigaw ng siya ay hindi dapat nalapitan dahil makakahawa siya. At siya po ay, hindi lamang siya nagpapahayag na siya ay may karamdaman, kundi nangangailangan siya ng kagamutan. So, kinakailangan ng kagamutan. So, wala namang kagamutan na mabibigay ang tao. Ang ibig sabihin po ng kagamutan na ito ay kinakailangan niya ng habag at timala ng Diyos para siya ay gumaling. Dahil ang keto nga po ay walang kagamutan noong unang panahon. So, ganun din ang kasalanan. Walang kagamutan na may bibigay ang tao sa kanyang kapwa dahil ang kapwa-tao natin ay makasalanan. So, wala tayong kayang, sabi nga, itulong upang maayos ang kasalanan. Ang Diyos ang nag-aayos ng kasalanan. Ang Diyos ang naglilinis ng kasalanan, hindi tao ang naglilinis. Amen? So, yun po ang paghahambing. So, mga minamahal, yan po ang ating nakikita kung saan ay napakalaking bahagi ng kwento ng may ketong sa pagkakaroon o sa pagiging makasalanan po ng tao. So, ano pa nakikita natin sa paghambing sa may ketong? So, the leper was considered by Israel to be judicially dead. So, siya ay tinatawag na living dead. Ang may ketong po ay tinatawag na living dead. Talagang ito'y mamamatay na. Taong patay na. Though kumikilos pa, pero patay na to dahil walang magagawa ang tao. So, ganyan po tayo. Hindi tayo ay spiritually dead. Tama po ba? Tayo ay spiritually dead sa harapan ng Diyos.
kung paano ang may ketong ay living dead, wala na magagawa. Gayon din po tayo ay spiritually dead. Sa talata na tayo ay patay sa harapan ng Panginoon. Yan, sa Ephesians chapter 2 verse 1. So tayo anong ibig sabihin ng patay? Ano ibig sabihin ng patay? O, tingnan nyo katabi nyo. Yan. Tayo ay hiwalay. Amen? Dead means separation. So, yun po, mga minamahal. So, next thing po ay, yun nga po, ay, siya ay living dead. At ang huli po ay leprosy cannot be cured by human effort. The leper's only hope was on God's healing. So yan po ang nakikita natin sa may ketong. So mga minamahal, at yan po ang representation ni Miriam na may ketong sa representation ng tao bilang makasalanan. So next thing po, makita natin dito ay hindi lang kay Miriam na bahagi, kundi kay Moses. Ang Moses naman po ay representation of Christ. Moses' intercession figures Christ's heart for sinners or for sinner salvation. Makita natin Numbers chapter 12 verse 3. Sabi po ng Numbers chapter 12 verse 3, ang lalaking ang si Moses ay totoong maamong loob at higit kay sa lahat ng lalaking nasa ibabaw ng lupa. Sabi nga po dito sa verse 13, at humibik si Moses sa Panginoon na sinasabi, pagalingin mo siya, O Diyos, ipinamamanig ko sa iyo. Though si Miriam po, si Miriam at si Aaron ay naging prideful, questionable, they questioned the authority of Moses. Ganun din si Christ. Christ interceded us. Kahit na si Kristo ay ating, kung paano tayo ni-represent ni Miriam at Aaron, hindi natin kinikilala si Jesucristo bilang tagapamagitan ng Diyos. Si Kristo ay ganun ang kanyang passion, ang kanyang awa, biyaya na tayo ay kanyang pinamagitan pa rin. Nung siya'y nakapako sa krus, anong sabi niya? Kung katulad ni Moses, nag-intercede siya para kay Miriam at kay Aaron. Lord, sabi ni Moses, huwag mong ipanmanig sa kanilang kasalanan. Sabi ni Jesus Christ nung siya nakapako sa krus, Lord, forgive them, for they do not know what they are doing. So, yun po, ganun po si Moses naman kay Jesus Christ. Amen? So, nakikita nyo ba ang paghahambing? Amen? Opo, so makita natin po na si Moses naman po at yung healing naman po kay Miriam, pictures God's saving grace. Siyempre, si Miriam po ay gumaling. Miriam was healed at kung paano po tayo ay naging malinis din sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Miriam remained outside the camp for 7 days and was then restored. Through Christ naman po, we are cleansed from sin. Of course, we are forgiven, we are restored to fellowship with God, we become part of God's family. So, na-restore po si Miriam as we are restored to God's family sa pamamagitan po ni Moses. Gumaling po yung ating karamdamang espiritual, nawala yung ketong natin espiritual. Amen? Naging malinis na tayo sa harapan ng Panginoon. At tayo po ay kasama na muli ng pamilya ng Panginoon. So, ganun din po si Miriam. Nung siya po ay naging malinis, siya po ay nakasama na uli ng mga taga-Israel at sila'y naglakbay na patuloy. Amen? So, makita po natin mga minamahal na napakaganda nung mga kwento ng lumang tipan sa pagpapakilala ng Ebanghelyo ni Kristo ngayon sa bagong tipan. So again, ang nais ko pong indiin doon ay yung pagiging
pagkakasalan ni na Miriam at ni Aaron, na kung saan po ay si Miriam ay nagkaketong representation of our uncleanliness. Pagiging karumal-dumal. Sa Tagalog po yung uncleanliness ay pagiging karumal-dumal. Di ba sa Revelation 21 verse 8 sa Tagalog ay, di ba meron dong karumal-dumal? Tama po ba ako sa Tagalog? Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, may karumal-dumal ba doon? Parang wala, kasuklam-suklam yata. Suklam-suklam sa mga mamamatay tao, sa mga pakiapid, sa mga magagaway, sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at usopre na siyang ikalawang kamatayan. So, anyway, mga minamahal, makita natin na napakaganda ng pag-aaral ng Biblia sa kabuuan mula noong Old Testament hanggang sa New Testament, kung paano ang Diyos ay nag-aayos ng buhay, ng kalagayan sa buhay hanggang sa kabilang buhay. May tanong ho ba kayo? Naintindihan natin yung illustration, yung analogy. Amen? Nakita ho ba natin? Amen. So, yun po, balik po tayo at nais natin na mag-aral tayo ng New Testament. So, alam natin kasi po sa Bible school, makita natin in every book of the Bible, laging merong kwento ng Panginoong Jesucristo. Laging ang ina-highlight ay where is Christ in this book, from Genesis to Revelation. Where is Christ? Who is Christ? And what Christ done in this book. So maganda po na laging, sapagkat alam naman natin na Bible speaks about Christ's story. So yan po mga minamahal ang ating pambungad. Ngayon po dito sa ating pagpapatuloy, narito tayo sa the work of Trinity in salvation. Dito tayo sa Holy Spirit. Yan. At nais natin na bigyan ng lalim ang pag-aaral ng salvation, na kung saan po ay ating sa dulo ay makita nating talagang magtutulak sa atin kung paano tayo maging mapagpasalamat, maging mapaglingkod, mapagpatuloy, mapagtapat sa paglilingkod, sapagkat tinanggap natin ang biyaya ng kaligtasan. So yan po ang ating objective. So number 1, mga minamahal, ay through His regeneration. Ano nga po ang ginawa ng Ama nung tayo ay naligtas? Paano tayo naligtas? Anong paggawa naman ng Ama? Balik ko tayo ng kaunti. Naroon ang pagplano ng Ama, naroon ang pagsusugo ng Ama, at naroon ang pagkukupkup ng Ama. Tama po ba? Marami naman po. Through His, English dun ay, as He planned the salvation, as He sent His Son for salvation, and He adopted us for salvation. So sa anak, anong ginawa ng anak para tayo ay magkaroon ng kaligtasan? Naroon ang incarnation, siya ay nagkatawang tao. Naroon ang substitution. Tama po ba? Tandaan niyo yung pag-aaral natin. Naroon ang substitution at naroon din ang intercession. Patuloy tayong pinamamagitan ng anak dahil tayo ay nagkakasala pa rin sa panahong ito. Amen po ba? Na si Christ ay nasa langit, nakaluklok sa kanan ng Ama para pamagitan niya tayo. Dahil tayo ay nagkakasala pa, at ito ay matatapos kapag ang lahat ng Kristiyano ay nasa langit na. Christ is now our great high priest in heaven, sitting in the right side of our Father.
So, yan po mga minamahal. Ang Holy Spirit naman po, simulan natin through His regeneration. Regeneration, kulang po ano. Regeneration. Yan. As First Titus chapter 3 verse 5 na hindi dahil sa mga gawa ng katwiran na ginawa ng nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghugas sa muling kapanganakan at pagbabago ng Espiritu Santo. So tayo po ay sa pamamagitan ng paghugas maganda po yan sa English eh. Basahin natin sa English version, chapter 3, Titus chapter 3 verse 5 in English version. By the washing of regeneration, sabi doon, by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Tayo ay kapanganakan. Sabi nga po sa John 1:13, ano po yung sabi sa John 1:13? 1:12 muna. Buksan niyo po ang ating mga Bible, John 1:12, kung paano tayo ay naging naligtas, naging anak ng Diyos. Anong sabi sa John 1:12? Sige po, pakibasa po para po malinaw. Pakilakasan po kung sino nakakita. John 1:12 to 13. Sige po, meron ba sa kanyang pangalan. Tayo po ay naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap. Pagtanggap natin kay Jesus, pagsampalataya sa kanyang pangalan. Itong verse 13 na may kinalaman po sa through His regeneration. Sabi sa verse 13 na ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Di niya po diyan, sa muling kapanganakan, by the washing of regeneration. Sabi doon ay sa kapanganakan ng banal at pagbabago ng banal na espiritu. Sabi po dito sa verse 13, hindi sa kalooban ng tao, hindi sa kalooban ng laman, kundi ng Diyos. Amen? So, paano tayo na-regenerate? Paano tayo nagkaroon ng pagbabago ng isip, pagbabago ng puso para tanggapin, para manampalataya sa Diyos. Sabi sa John 1:12, ang lahat ng sa Kanya nagsitanggap ay pinagkalooban na pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos sa mga katubagay ang nagsampalataya. So, paano tayo sumampalataya? Paano tayo tumanggap? Sabi, hindi sa kalooban ng tao o sa kalooban ng laman, kundi sa kalooban ng Diyos. Sino yun? Yun ay Diyos na Espiritu Santo. Hindi ginusto ng tao, hindi natin gusto, dahil alam natin, babalik po tayo sa pagiging makasalanan, pagiging makasarili, patay sa harapan ng Diyos, walang kaya. Amen? Hindi natin hinahanap ang Diyos, walang nakakaunawa sa Diyos, walang nakakatalasta sa Diyos. Bagamat tayo po ay pinapangaralan ng Ebanghelyo, hindi natin tatanggapin ang Ebanghelyo dahil sa kalikasan nating ayaw natin ng Diyos, ayaw natin ng patungkol sa Diyos. Hindi natin tatanggapin, hindi tayo sasampalataya. Pero sabi sa John 1:13, hindi sa kalooban mo kung aasa ang Diyos, sa kalooban ng tao,
kagustuhan ng laman, kagustuhan natin. Hindi tayo ipapanganak, hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. Naintindihan mo ba? Hindi sa kalooban ng tao o sa kalooban ng laman. Kaya tayo ay ipinanganak o tayo ay naligtas sa pamilya ng Diyos. Naintindihan mo ba? Amen? Kaya talagang tayo nananalangin, tayo ay talagang lumalapit sa Diyos ng pagtulong, ng pagkilos. Dahil kahit anong sigaw, anong lawak, linaw ng ating pagtuturo in our own effort, our own strength, hindi natin kayang talagang mapaunawaan kung wala ang banal na Espiritu sa pagkilos sa tao. Amen? Naintindihan mo ba? Kaya bakit ga ako ipinanganak? Bakit ga ako nanampalataya? Bakit ga ako ay tumanggap? Sabi sa John 1:13, hindi sa kalooban ng tao o ng laman. Kaya nga ipinanganak sa paghugas sa muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. Amen? Naintindihan mo ba? Yan. So, hindi tayo ay lalalim pa. So, mga minamahal, at ito ang maganda. So, bago po yun. Kaya ngayon, alam natin mga minamahal, na kapag kumilos na ang anyway, buksan muna ho natin ang John chapter 3. Tingnan niyo po, magkakaduktong po yan eh. Tingnan niyo, John chapter 1 verse 13. Dito, ibig sabihin, pinanganak hindi sa dugo at sa kalooban ng laman. Tingnan niyo po, John chapter 3. Puro tayo sa John, ha? John chapter 3. Malinaw na unti-unting ipinapaunawa sa atin ang pagkilos ng Diyos, ang pagtugon ng Diyos, hindi sa ating kagustuhan, kundi sa kanyang kagustuhan. John chapter 3, verse 3 po. Tingnan po, chapter 3, verse 3. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Kinakailangan daw talaga tayong ipanganak na muli. Ma-regenerate o ma-born again. Ma-regenerate o ma-born again. Kapag hindi tayo na-regenerate o na-born again, hindi natin makikita ang kaharian ng Diyos o hindi tayo maliligtas. Kaya kinakailangan talaga tayong ma-regenerate. So ngayon mga minamahal, sa verse 5, sumagot si Jesus, inulit po uli ng Panginoon, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ng tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin ng tubig, of course, merong instrumento ang banal na Espiritu. Ang instrumento niya yung tubig. Ano yung tubig? Yun yung salita ng Diyos, yun yung Ebanghelyo. Bago kumilos ang banal na Espiritu, naroon ipinapangaral ang Ebanghelyo. Pero kahit may Ebanghelyo, kung wala ang banal na Espiritu, hindi ka ma-regenerate, hindi ka maliligtas. Kaya kinakailangan, kaya lagi tayong nagtuturo na spread the gospel, share the gospel, kasi yun ang pangunahing gagamitin ng banal na Espiritu para ma-born again, ma-regenerate, maipanganak na muli, maligtas ang tao. Amen? Narino ba kayo? Naintindihan natin? Kaya kinakailangan natin ng sharing the gospel. Sabi, maliban ng tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu. Yung tubig po doon ay Ebanghelyo. Yung pangunahing idea, maaring may mga idea na banal na Espiritu, pero pinapakita ko natin, yun po yung naituro na naman sa atin. Yung tubig po doon ay Word of God sa Ephesians. So mga minamahal, so ngayon mga minamahal, pagdating dito sa basahin natin, verse 6. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. So we should have spiritual birth.
Amen? Mayroon tayong physical birth, meron din tayong spiritual birth. Amen? Alam niyo ang spiritual birth natin? Kung kailan ka naligtas. Yan ang spiritual birth mo. Amen? Naintindihan mo ba? O may kapanganakan physical, laman, may kapanganakan din spiritual. Doon ka naligtas. Kung ikaw ay, kaya lagi sasabihin, ako ay naligtas noong 1997. Magta 30 years na po akong ligtas. Through preaching of Pastor Cesar in prayer meeting. Kaya natin tayo ng prayer meeting, amen? Baka kasi hindi tayo ligtas. Ligtas na ba kayo? Dapat na-attend ng prayer meeting, amen? Amen po ba? Amen. Ay, kaunti lang po yun. Oo. O, tayo kung hindi ako na-attend ng prayer meeting, di sana ako naligtas. So anyway. So mga minamahal, bilig po tayo. So magta-30 sa 2027 po next year, 30 years na akong ang aking edad spiritual. Amen? So mabalik natin mga minamahal. Iba kasi pag kayo ay walang kapanganakang spiritual, hindi kayo ligtas. Amen? Hoy. Alam niyo ba ang inyong spiritual birth? Right. Yan. Sino ang ipinanganak spiritual last year? Taas nga ka naman ipinanganak spiritual last year. Last year lang. O, timo si Kuya, alam. Amen. Praise the Lord. Alam ang spiritual birth. Sino naligtas 5 years ago? 5 years ago. 10 years ago. Parang yung iba, mga ugatin na no? So, sa mga minamahal, okay, tuloy tayo. Ito ang maganda, ito nyo mga minamahal. Huwag kang magtaka, sa verse 7, huwag kang magtaka sa aking sinabi sa inyo. Kinakailangan ng kayo'y ipanganak na muli. O, tingnan po yan. Sabi ni Nicodemo, ako naman ay pinanganak na physical. Paano bang ako ba ipapasok pa sa tiyan ng aking ina para ipanganak na muli? Sabi ni Jesus Christ, iba. Hindi mo naintindihan. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. Ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. So ngayon mga minamahal, ito ang verse 8. Take note po, verse 8. Basahin po natin sabay-sabay. Paano ka ipinanganak? Through water and spirit, not of ourselves, our decision. Kasi kung ang Diyos ay aasa sa ating paglapit sa Kanya, pagtanggap sa Kanya, hindi tayo lalapit. Hindi tayo tatanggap dahil we are really servant, we are really captured. We are really, tayo ay kulong. Tayo ay makasalanan. Ang ating pagpili ay laging palayo sa Diyos. Kaya sabi, hindi sa laman, hindi sa dugo, kundi kayo ipinanganak ayon sa kalooban. Ako'y naligtas lamang ayon sa kalooban, niloob ng Diyos. Hindi niloob ng sino man o niloob ko, kundi niloob ako ng Diyos na ako'y makatanggap, manampalataya sa Kanya. Amen? Naintindihan mo ba? Oo, maging malalim tayo doon. Kaya nga every time na tayo nagpapasalamat, let us always realize how we really stand in this pulpit ay dahil lamang ng biyaya ng Diyos na tayo ay niloob ng Diyos na tayo ay makapagpasalamat dahil tayo ay naligtas. Amen? Ito ang verse 8. Inyo ang verse 8. Di ba kapanganakan, paggawa ng Espiritu? Verse 8. Buksan nyo yung verse 8. Bakit ang bilis agad? Verse 8. Humihip ang hangin kung saan niya ibig at narinig mo ang kanyang ugong. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan ang gagaling at kung saan naroroon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Wow!
Sabi dito, humihihip ang hangin kung saan niya ibig. Tandaan niyo po yon. Humihip ang hangin, ang pagkilos daw ng banal na espiritu ay katulad ng pag-ihip ng hangin. Narinig ba kayo? Oy, kayo ba'y nakikinig? Ito yung ating talagang kinikilala at hinahawakan. Ang kapanganakan ng banal na espiritu, ang pagkilos ng banal na espiritu, mga minamahal, ay katulad ng hangin. Na hangin kung saan umihip, kasi yun ang gusto niya, yun ang ibig niya. Kung paano umihip ang hangin kung saan ibig niya, gayon ang kapanganakan ng banal na espiritu. Ganon siya kumikilos kung saan niya gustong ibigin na kumilos. Hindi kung lahat ay kung saan lamang, kundi kung saan niya ibig. Kung saan niya kinalooban. Kung saan niya talaga nais na puntahan, pagbigyan, doon siya, yun ang paggawa niya. Amen? Tingnan mo, John 1:13, ang linaw naman. Bago sinundan pa ng John chapter 3, mamaya, alam natin, may ginagamit lagi si pastor na sa John pa din. Wow, ma-appreciate nyo yung pagkilos ng banal na espiritu according to His sovereign grace, sovereign will. Alam niyo ba yung sovereign will? Yung kanyang minagaling, yung kanyang ginusto. Hindi ginusto ng tao, kundi siya yung gumusto. Kung bakit ka naipanganak, kung bakit ka nanampalataya, kung bakit ka tumanggap kay Jesucristo at naging anak ng Diyos. Amen? Naintindihan mo ba? Ha? Nakikinig ba kayo? Oho, amen? So mga minamahal, kung siya niya ibig. Ang linaw naman po ang napakalinaw po nung talata, na kung saan ay, basahin natin, humihip ang angin kung saan niya ibig at naririnig mo kung mo ang kanyang ugong. Ngunit hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling. Pag nga naliligtas, paano naligtas yun? Paano yun nakaunawa? Hindi mo alam kung paano saan ka nagsalita, anong paliwanag ang sinabi mo. Bigla siyang, oo nga no. Hindi mo alam kung paano mo sinabi, kung paano, ano yung pananalita, ano yung mga lingwahe mong sinabi. Bigla na lang, oo nga no. Kala mo ito ang paraan, ito ang mga pagpapaliwanag, pero walang pagkilos, walang pag-unawa ang nakikinig, pero nung nagsalita yung isa, ay pareho lamang ang sinabi mo. Bigla na lamang, naintindihan. Kasi kumilos ang banal na espiritu doon sa kanyang pagpapaliwanag, hindi sa aking pagpapaliwanag. Amen? So, ang ganda po, mga minamahal. Makikita natin, napakaliwanag ng Biblia sa John na talagang ang sovereign choice of God really reveals to men as men comes to salvation. Understood the salvation of Christ. So makita po natin yon. Ngayon, naintindihan ba natin? Hoy, naintindihan natin. Bakit kayo ipinanganak na muli? Dahil hindi nyo ginawa natin muna ng kaunting conclusion. Hindi nyo ginusto kung bakit kayo tumanggap. Hindi nyo kinalooban. Ang Diyos ang gumawa ng kalooban na para tanggapin siya. Amen? Dahil kung aasa sa atin, wala tayong aasahan. Napakalinaw naman, John 1:12 hanggang John 1:13. Pagdating sa John chapter 3, inulit-uli, yung kapanganakan uli. Yun uli ang mga pananalita. Kapanganakan uli. Diba? Doon sa kayo ay naging anak. John chapter 3, kapanganakan uli ang pinag-uusapan. Regeneration uli ang pinag-uusapan. Ang pagdating sa John chapter 3 verse 5, maliban na kayo ay ipanganak ng tubig at ng espiritu.
Pagdating sa John chapter 3 verse 8, yung kapanganakang pala yun ay, ay kung saan niya ibig. Kung sino ang kanyang ibigin. Amen? At salamat, ikaw yung isa sa mga inibig. Amen? Ikaw yung isa sa mga pinili ng Diyos para ikaw ay magkaroon ng kapanganakang muli. Amen? Kaya hindi aksidenteng ikaw narito. Talagang may plano ang Diyos. Kaya nga Ephesians 1 verse 3, from the foreknowledge of God, before the foundation, God has chosen us. Tayo pinili na ng Diyos. Amen? Alam na ng Diyos, kita ng Diyos o alam ng Diyos na ikaw ay makakarinig, at dahil alam ng Diyos na hindi mo kayang tanggapin siya, kikilos ang Diyos para tanggapin mo siya. Amen? Para maipanganak ka muli. So ito ang somewhat confusing sa atin. Pagdating sa, di ba, John chapter 3, ay pagdating sa John 3:16, yan, somewhat confusing. Bakit po John 3:3, John 3:5, John 3:8 ay talagang through the Holy Spirit and through the Spirit's will, kaya lamang tayo ipapanganak kung kaya tayo maliligtas. Bakit po sa John 3:16 ay, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Seems that parang kung sino ang tatanggap, kung sino ang sasampalataya, ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit parang medyo hindi na umaayon? Parang hindi na umaayon. Parang dito sa John 3:16, parang kung sino man ang sumampalataya sa Kanya ay maliligtas. Parang ang tinutukoy ay kung yung kagustuhan na ng tao, ang paraan, hindi nakagustuhan ng Espiritu. Naintindihan niyo po yung flow? Nagagets niyo ba ako? Hoy! Ha? Nagagets niyo yung parang somewhat confusing na, contradicting na, bakit ganito nga? Naintindihan niyo ba ako? Amen mo kayo? Amen mo ba? Bakit nga ganon? Yan, sabi ni Doktora, Amen! Talagang mayroon dating ang